Kumusta mga kasaliksik? Ang plano ng China na sakupin ang maliit ngunit mahalagang isla ng Taiwan ay maaaring harapin ng isang malaking balakid. Ang Pilipinas, na suportado ng Estados Unidos, ay maaaring magbigay ng makabuluhang impluensya sa anumang posibleng tunggalian sa pagitan ng China at Taiwan. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit mahalaga ang papel ng Pilipinas sa senaryong ito? Noong 2023, kinilala ang Taiwan bilang pinaka-estratehikong lokasyon sa mundo. Ang de facto independent na bansang ito, na 110 milya lamang ang layo mula sa mainland China, ay nasa sentro ng pandaigdigang ekonomiya at geopolitikong tensyon. Simula noong 1949, itinuring ng Communist Party ng China ang Taiwan bilang isang rebelde na probinsya. Isang simbolo ng mga sugat ng digmaang sibil at mga panahong inilampaso ang China ng mga dayuhang mananakop. Sa mga lider ng China, ang kasarinlan ng Taiwan ay paalala ng kanilang masakit na nakaraan. Kaya naman, ang muling pagsasama ng Taiwan sa mainland ay isa sa pinakamahalagang layunin ng kasalukuyang lider ng China, na si Xi Jinping, na umaasang magagawa ito bago ang taong 2049, ang sentenaryo ng pag-akyat sa kapangyarihan ng Communist Party. Ang Taiwan ay mahalaga sa China, hindi lamang dahil sa kasaysayan, kundi dahil sa ekonomiya at estratehikong lokasyon nito. Sa aspeto ng ekonomiya, ang Taiwan ang nangunguna sa semiconductor industry ng mundo sa pamumuno ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Noong 2021, hawak ng Taiwan ang 63% ng pandaigdigang semiconductor market share, kung saan 54% nito ay sa TSMC lamang. Ang mga semiconductor na ito ang bumubuhay sa digital economy ng mundo, mula sa mga computer hanggang sa brake sensors ng mga sasakyan. Para sa China, napakaakit ng ideya na makontrol ang industriyang ito upang makaposisyon sa sentro ng global supply chain, alinsunod sa kanilang Made in China 2025 plan. Bukod sa ekonomiya, estratehiko rin ang posisyon ng Taiwan dahil bahagi ito ng First Island Chain, isang serye ng mga isla mula Japan hanggang Indonesia na nagsisilbing natural na harang sa ekspansyon ng China patungong Pacific at Indian Oceans. Ang pagkontrol sa Taiwan ay magpapahintulot sa China na makalabas sa mga choke points tulad ng Strait of Malacca at Miyako Strait, na kasalukuyang ginagamit ng United States Navy upang pigilan ang paglawak ng kapangyarihang militar ng China. Sa ngayon, ang Estados Unidos ang pinakamahalagang kaalyado ng Taiwan, bagamat gumagamit ng strategic ambiguity ang Amerika. Hindi tiyak kung tutulong sila sa Taiwan sa oras ng pagsakop. Binibigyan nito ang Taiwan ng makabagong armas sa ilalim ng Taiwan Relations Act ng 1979. Sa tulong ng mga armas na ito, tinutulungan ng Taiwan ang sarili sa pamamagitan ng Porcupine Strategy, isang depensang diskarte, kung saan pinalalakas ang depensa nito at ginagawang mahal ang anumang pagtatangkang pananakop ng China. Kasama rin dito ang pagtatayo ng mga pasilidad na maaaring umataking pabalik sa mainland China habang hinihintay ang tulong mula sa mga kaalyado. Ang Japan ay may mahalagang papel din sa depensa ng Taiwan. Noong December 2021, sinabi ng yumaong dating Prime Minister Shinzo Abe na hindi maaaring magwalang kibo ang Japan at Estados Unidos kung sakaling lusubin ng Taiwan. Ayon sa kanya, ang issue ng Taiwan ay direktang nakaaapekto sa seguridad ng Japan dahil ang kontrol ng China sa himpapawid ng Taiwan ay aabot sa airspace ng Japan. Bukod dito, maaapektuhan din ang mga shipping lane ng Japan na kritikal dahil umaasa ang bansang ito sa pag-aangkat ng raw materials at commodities. Hindi nito maaaring hayaang diktahan ng China ang kalakaran sa rehiyon. Gayunpaman, bagamat madalas pag-usapan ang papel ng Japan, bibihira ang nababanggit tungkol sa Pilipinas sa ganitong senaryo. Sa tulong ng bagong kasunduan sa Estados Unidos, nagbabago na ito. Ang lokasyon ng Pilipinas sa tabi mismo ng Taiwan Strait ay naglalagay dito bilang mahalagang estratehikong kaalyado. Sa pagharap ng Taiwan sa lumalaking banta mula sa China, maaaring maging susi ang suporta ng Pilipinas sa pagpigil sa ambisyon ng Beijing na kontrolin ang isla. Bagamat mas maliit kaysa sa Estados Unidos at Japan, may mahalagang interes ang Pilipinas na tiyaking hindi mapapasailalim sa kontrol ng Communist Party ng China ang Taiwan. Ngayon,
nagiging pangunahing manlalaro ang Pilipinas sa usapin ng alitan sa Taiwan. Ang pagkakasangkot ng Pilipinas sa isyong ito ay natural na resulta ng diplomatikong at militar na tunggalian nito sa China na lumala nitong nakaraang dekada. Matagal nang may alitan ng Pilipinas at China sa usapin ng South China Sea. Noong 2012, sinakop ng China ang Scarborough Shoal, isang lugar na mayaman sa yamang dagat at hydrocarbon reserves na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang naging simula ng mas malawak na hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa iba't ibang mga batuhan at isla sa South China Sea, kabilang ang Mischief Reef at Spratly Islands, na inangkin at pinalakas ng China. Noong 2016, nagharap ng kaso ang Pilipinas sa International Court at nagdesisyon ang tribunal sa The Hague na ang lahat ng teritorial na pag-aangkin ng China sa South China Sea batay sa 9-dash line na iginuhit noong late 1940s ay walang legal na batayan. Gayunpaman, binaliwala ng China ang desisyon at patuloy na okupado ang mga lugar na ito hanggang ngayon. Ang agresibong pulisya ng China sa rehiyon ay nagpalayo sa loob ng Pilipinas na matagal ng kaalyado ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay may presensya sa Pilipinas mula pa noong Spanish-American War ng 1898. Ngunit kamakailan ay muling lumalawak ang kanilang ugnayan. Bagamat hindi malakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mayroong humigit kumulang 100,000 active duty personnel, limitadong Navy at 25 combat aircraft lamang. Meron itong dalawang mahalagang kalamangan, ang estratehikong lokasyon nito at ang alyansa nito sa Estados Unidos na muling tumitibay matapos ang ilang taong malamig na relasyon. Noong 2014, sa kasagsagan ng tensyon sa South China Sea, nilagdaan ng Estados Unidos at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCE. Sa ilalim ng EDCA, maaaring palawakin ng Estados Unidos ang presensyang militar nito sa Pilipinas. Noong 2016, inanunsyo ang 5 lokasyon para sa EDCA: Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa mga ito, ang Antonio Bautista Air Base ang pinakamahalaga dahil malapit ito sa Spratly Islands. Habang patuloy ang paglawak ng militarisasyon ng China sa rehiyon, nag-anunsyo ang Estados Unidos at Pilipinas noong February 2023 ng plano upang mas pabilisin ang EDCA. Noong April, inanunsyo ng Pentagon ang pagdaragdag ng 4 pang EDCA bases: Naval Base Camilo Osaya sa Santa Ana, Cagayan; Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela; Balabac Island sa Palawan; at Lalo Airport sa Cagayan. 3 sa 4 na bagong lokasyon na ito ay nasa hilagang Pilipinas na malinaw na naglalayong pigilan ang posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Ang Luzon Strait, isang 160-mile na bahagi ng tubig sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, ay kritikal sa estratehiya. Ang pinakahilagang isla ng Pilipinas, ang Mavulis, ay 118 milya lamang ang layo sa Taiwan, ang isa sa pinakamainit na lugar ng sigalot sa mundo. Ang presensya ng mga base sa rehiyong ito ay nagbibigay ng karagdagang opsyon para sa Estados Unidos at mga kaalyado nito upang kontrolin ang shipping papunta sa China na umaasa sa pag-angkat ng pagkain at enerhiya mula sa ibang bansa. Ang kakayahang ito ay nagpapalakas ng deterrence laban sa China kung sakaling mabigo ang deterrence at magkaroon ng aktwal na labanan. Ang mga bagong EDCA bases ay magbibigay ng suporta upang lumikha ng pincer movement, mga puwersang aatake mula sa hilaga ng Japan at mula sa timog ng Pilipinas. Ang ganitong estratehiya ay magpapahirap lalo sa China na matagumpay na maisagawa ang isang amphibious invasion sa Taiwan. Bukod pa rito, ang kakulangan ng sorpresa sa panig ng China ay lalong nagpapababa ng tsansa nilang magtagumpay. Ang mga bagong base militar sa Pilipinas ay naglalagay sa Estados Unidos at mga kaalyado nito tulad ng Japan at Australia sa mas maayos na posisyon para sa posibleng digmaan.
Ang mga lokasyon ng mga base na ito ay perpekto para sa pagsasagawa ng mga military exercise na gumagaya sa isang posibleng pagsalakay sa Taiwan. Bagamat walang tunay na kapalit ang aktwal na operasyon sa labanan, ang mas mahusay na paghahanda ay karaniwang nagbibigay ng kalamangan sa labanan. Isang prinsipyo na tiyak na nauunawaan ng mga opisyal ng China, lalo't nagmumula ito kay Sun Tzu. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay tiyak na nagpapataas ng antas ng paghahanda ng Estados Unidos at mga kaalyado nito para sa paparating na banta ng pagsalakay. Kasabay nito, binibigyan din nito ng pagkakataon ng Pilipinas na mapabuti ang sariling kakayahang militar na matagal nang kinakailangan. Dahil ang patakaran ng China sa rehiyon ay madalas na nagpapakita ng pambubuli sa Pilipinas, tiyak na nais ng mga mambabata sa Maynila na sulitin ang benepisyong hatid ng mga bagong base. Nagdaos na ng mga military drills ang Estados Unidos at Pilipinas sa Luzon Strait na inaasahang magpapabuti sa kakayahan ng mga Pilipino sa paglipas ng panahon. Sa hinaharap, maaaring sumali ang Pilipinas sa mga joint exercises, kasama hindi lamang ang Estados Unidos, kundi pati na rin ang mga kasapi ng Quadrilateral Security Dialogue tulad ng Japan, Australia at posibleng India. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay nagbabawas din ng isa sa mga pangunahing kalamangan ng China, ang tyranny of distance. Ang terminong ito ay tumutukoy sa malaking hamon na kinakaharap ng Estados Unidos sa pakikipagdigma na libu-libong milya ang layo mula sa sariling teritoryo. Kailangan nitong ipadala ang mga sundalo, kagamitan, at iba pang mga supply sa malalayong karagatan, habang ang mga tropa at supply ng China ay magmumula lamang sa kalapit na lugar. Bukod dito, ang malaking distansya ay negatibong nakakaapekto rin sa morale ng mga Amerikano na kadalasang nagtatanong kung para saan nga ba talaga ang digmaan, isang tanong na nag-ugat sa mga kontrobersya sa Vietnam at Iraq. Ang pag-unlad ng China sa Anti-Access Area Denial A2AD capabilities ay lalong nagpapalaki ng hamon na ito. Ang mahabang supply lines ng Amerika ay maaaring maging pangunahing target ng estratehiyang A2AD ng China. Gayunpaman, ang mga base sa Pilipinas ay nagbibigay ng higit pang opsyon para sa Estados Unidos, tulad ng pagpoposisyon ng mas maraming assets na malapit sa Taiwan. Pinapahirap nito ang pagpapatupad ng estratehiya ng China, lalo na't mas maraming target ang kailangang tamaan ng kanilang ballistic missiles. Ang pagdami ng air defense systems ay nagpapabilis ng pagkaubos ng mga missile ng China. Bagamat may ilang missile na tatama, ang mas maraming base ay nangangahulugan ng mas mataas na kakayahan para sa depensa. Ang mga bagong base ay nagbabago ng attrition math pabor sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Kahit pa masira ang ilang pasilidad sa posibleng atake ng China, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga natitirang puwersa na sumulong pagkatapos ng unang bugso ng missiles. Sa ganitong paraan, ang mga base ay nakahanay sa third offset strategy ng Estados Unidos na unang binuo noong mid-2010s. Bukod dito, ang mga bagong base ay nagbibigay daan sa Estados Unidos na magposisyon ng mas maraming assets na maaaring umabot sa mainland ng China, na naglalagay ng dagdag na pressure sa estratehiya ng A2AD ng Beijing at tumataas ang gastos ng anumang labanan, na lalo pang nagpapalakas ng deterrence. Gayunpaman, ipinagbabawal ng kasunduan sa EDCA ang pag-deploy ng nuclear weapons sa mga base, kaya't hindi ito may tuturing na isang nuclear umbrella agreement. Ito ang isa sa kakaunting aspeto ng kasunduan na maaaring magbigay ng kaunting ginhawa para sa mga lider ng China. Para sa Pilipinas, ang pagpapalawak ng EDCA ay nagmamarka ng pagbabalik sa tradisyonal nitong malapit na relasyon sa Estados Unidos. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, mula 2016 hanggang 2022, sinubukan ng Pilipinas na palakasin ang relasyon nito sa China upang bawasan ang pag-asa sa Estados Unidos. Ngunit ang kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpatuloy ng mas tradisyonal na alyansa sa Amerika. Ang mga bagong base ay sinamahan din ng investment na nagkakahalaga ng higit $82 million para sa infrastruktura at iba pang resources. Bukod sa pagpapalakas ng estratehikong kapangyarihang militar ng Estados Unidos, nagdadala rin ito ng trabaho at benepisyong ekonomiko para sa mga Pilipino. Ang ganitong mga epekto ay nakakaapekto rin sa cornerstone ng patakaran ng China, ang economic coercion.
Matagal nang ginagamit ng China ang kapangyarihan nitong pang-ekonomiya upang impluwensyahan ang domestic na politika ng ibang mga bansa. Ngunit sa ganitong klaseng ugnayan sa Estados Unidos, nagkakaroon ng mas malakas na depensa ang Pilipinas laban sa ganitong uri ng presyon. Malaki ang naging epekto ng mga aksyon ng China sa pandaigdigang eksena, partikular sa paggamit nito ng economic leverage upang patahimikin ang mga kritiko. Halimbawa, ginagamit ng China ang kapangyarihang pang-ekonomiya nito sa maraming Muslim majority nations upang manahimik ang mga ito sa issue ng pagtrato sa Muslim Uyghur population sa Xinjiang province, isang sitwasyong itinuturing na genocide ng United States State Department, British Parliament, at iba pang gobyerno sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, ginamit ng China ang mga infrastructure investments nito upang magkaroon ng impluensya sa mga bansang tumatanggap ng pondo. Bagamat technical na miyembro ng Belt and Road Initiative ang Pilipinas, limitado at kontrobersyal ang mga Chinese-sponsored infrastructure development sa bansa. Dahil dito, nananatili ang Estados Unidos at mga kumpanya nito bilang pinakamalaking pinagmumulan ng foreign investment sa Pilipinas na naglilimita sa kakayahan ng gobyerno ng China na gamitin ang economic coercion laban dito. Sa nakaraan, maaaring umasa si Xi Jinping at ang liderato ng China na mabibili nila ang neutralidad ng Pilipinas sa issue ng Taiwan. Ngunit sa pagtatatag ng mga bagong base at pinalalakas na ugnayang militar at ekonomiko ng Pilipinas sa Estados Unidos, lumiliit ang posibilidad na ito. Ang kabiguan ng China na ganap na maimpluwensyahan ng Pilipinas kahit na sa 6 na taong malapit na relasyon noong administrasyon ni Rodrigo Duterte ay naglalagay ng malaking banta sa mga plano ng Beijing para sa Taiwan. Mahalaga ang Pilipinas, lalo na sa geographical na aspeto, sa tagumpay o pagkabigo ng operasyon ng China sa Taiwan. Ngayon na aktibong sumusuporta ang Pilipinas sa panig ng Estados Unidos, lalo pang humihirap para sa China ang kanilang plano. Dagdag pa rito, patuloy na lumalaki ang populasyon ng Pilipinas mula sa kasalukuyang 117 million patungong 180 million sa pagtatapos ng siglo. Samantala, ang populasyon ng China na umabot sa rurok nito noong 2020 ay bumababa na at inaasahang babagsak mula 1.4 billion patungong 776 million sa pagtatapos ng siglo. Lumalago rin ang ekonomiya ng Pilipinas na may average annual GDP growth na 6.4% mula noong 1990. Habang lumalaki ang populasyon at ekonomiya ng Pilipinas, mas nagiging kaakit-akit itong destinasyon para sa American investment. Ang bagong yaman ng bansa ay magbibigay din ng oportunidad para mapalawak ang kapangyarihang militar nito sa hinaharap. Ang mga problemang pang-ekonomiya at demograpiko ng China ay maaaring magpabilis sa pagsasara ng window ng pagkakataon nito upang gamitin ang puwersa sa pagsakop sa Taiwan. Hindi nakakagulat na hindi natuwa ang gobyerno ng China sa pagbuhay at pagpapalawak ng EDCA, gayon din sa mga bagong base ng Estados Unidos sa Pilipinas. Nang pumutok ang balita, inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang Estados Unidos at Pilipinas ng pagpapataas ng tensyon at destabilization sa rehiyon. Para sa Pilipinas, gayunpaman, tila wala ng ibang opsyon kundi palakasin ang ugnayan nito sa Estados Unidos. Bilang isa pang bansa sa First Island Chain, mas lalong masasadlak ang Pilipinas sa kontrol ng China kung sakaling maangkin nito ang Taiwan. Kung makontrol ng China ang himpapawid sa Taiwan, nanganganib din ang airspace ng Pilipinas tulad ng nangyayari sa Japan. Bukod dito, ang shipping at maritime commerce ng Pilipinas na matagal nang pinipilit ng presensya ng China sa South China Sea ay lalo pang maaapektuhan. Sa ganitong pananaw, tila isang malaking pagkakamali para sa liderato ng China na isipin na maaaring mapasailalim ang Pilipinas tulad ng ibang mga bansa sa Eurasian interior. Sa usapin ng pambansang seguridad, mas laging pinipili ito kaysa sa pang-ekonomiyang konsiderasyon. Dahil sa estratehikong posisyon nito, hindi maaaring hayaan ng Pilipinas na magkaroon ng hegemonya ang China sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Isang posibilidad na tiyak na mangyayari kung babagsak ang Taiwan. Kaya't luhikal lamang na magpatibay ang Pilipinas ng ugnayan at tumanggap ng suporta mula sa tanging bansang may kakayahang pigilan ito, ang Estados Unidos.
Maaaring inakala ng Tsina na nasa panig nila ang panahon, ngunit ang muling pagbuhay sa EDCA ay maaaring magpahiwatig na sa taong 2049. Maaaring wala ng kakayahan ng Tsina na subukang sakupin ng Taiwan, lalo na ang magtagumpay dito